Malaking papel ang ginampanan ng mga whistleblower sa pagsisiwalat ng katiwalian sa mga nakalipas sa taon. Pero mga testigo na sangkot din sa anomalya, nararapat bang makalusot sa parusa? Nakatutok si Maki Pulido. Bago naging commissioner ng Commission on Audit, nakilala si Heidi Mendoza bilang whistleblower sa umano'y anomalya sa Armed Forces of the Philippines. At sinong makakalimot kay Clarissa Ocampo, ang bank executive na tumestigo sa impeachment trial ni dating Pangulong Erap Estrada. Kapwa nagbunyag sa nakita nila umanong anomalya. Pero di tulad nila, hindi masasabing walang kinalaman sa pork barrel scam ang mga itinuturing ngayong whistleblower sa umano'y pangungulimbat ng bilyon-bilyong pisong PIDAF. Aminado si Ben Hurluy sa mga ginawa niya para kay Janet Lim Napoles. Si Ruby Tuason aminadong sa loob ng 3 taon nakakomisyon ng 40 million pesos. Halagang ayon sa kanya, handa raw niyang ibalik. Gayunpaman, meron pa ring mga nagtatanong kung magiging state witness sila, tama bang hindi sila panagutin sa pambubulsa ng pera ng bayan? Hindi enough na nilaglag mo lang sila, you can already save yourself. So I guess they should also be punished, maybe to a lesser degree, but nonetheless still punished because they still did wrong. Kung ano yung pagkakamali nila, dapat yung kasalanan na ginawa nila, sapat lang din doon sa ikakaso sa kanila. Parusahan sila. Para may maeksampulan sila. Para hindi na gayahin ng iba. Sabi ng batas, hindi makakasuhan ang mga state witness sa kasong pagtetestiguhan nila. Masasabing meron silang kinalaman, pero dahil tumistigo kayo at hindi kayo ang pinaka-guilty, at kailangan yung testimonya ninyo, hindi namin kayo parurusaan. At inaalok ang immunity from prosecution sa mga saksi para lalong tumibay ang kaso laban sa may pinakamabigat na sala. At sinasabing ang talagang nakakaalam ng isang krimeng nagawa ay iyong may kinalaman din dito. Ito ang isang dahilan kung bakit ipinasa ang batas para sa Witness Protection Program para mahikayat silang tumuga laban sa mga itinuturing na mastermind. kung walang isang kakanta dito, paano mapapatunayan na nangyari nga? Pwedeng patunayan sa tinatawag nating circumstantial evidence. Ano ibig sabihin ng circumstantial evidence? Hindi direct, hindi swak. Ito na nga estratehiya ng Department of Justice para lumakas pa ang kaso nila laban sa mga politiko at ilang pribadong individual na pinagkakitaan umano ang PIDAF. It constitutes parang a waiver of a relinquishment of the state's authority or the power to prosecute someone who is otherwise liable or is otherwise culpable. But because there is a need to strengthen a particular case, kaya nagiging open ang investigators or prosecutors to this so-called state witnesses. It's basically and essentially a tactical decision. Ilang reklamo nang inihain ng DOJ sa Ombudsman kaugnay ng pork barrel scam at hinihintay ngayon kung tuluyan ng isasampa ng Ombudsman ang kaso sa Sandigan Bayan. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.